Guys, magandang araw sa inyong lahat. Eh, tayo wala pang tanggap ngayon. May nakita akong mga board ng portable DVD. Tatlo pa ito eh. Ito yung isang na sinetap ko. Ito siya, portable DVD at mga kubi. Mga kubi ang tatak nito. Dati kasi uso yung mga ganito, mga portable, mga DVD, mga VCD. Kaya nagkaroon ako ng stock nito kasi minsan sirain din yung mga ganito. Kaya di na nag-troubleshooting. Ang ginagawa ko parit board na lang kagad diretso na. Kaya may natira sa akin tatlo. Yung isa ay na-set up ko na gumagana pa rin eh. Kaya lang di makita. Ayun, yung portable. Hindi makita. Maliwanag kasi against the light. Kaya ngayon, tinisting ko, gumagana pa pala. Tatagal ng siguro mga ilang taon na rin ito, mga 10 years na siguro na naka-stock. Saka meron din akong mga DVD dati. Yung may mga video okay pa. Ayan na nakaset up. Ayan. Ayan, di ba? Gumagana pa. Ayan, yung video okay, ito yung board. I-connect ko lang dito, nasa labas lang. Kaya ang galing eh. Gumagana pa rin yung mga video okay dati. Ayan. Yung mga balang mga VCD, DVD ng mga balang video okay yung multiplex. Pwede mong gawin siyang -1, pwedeng may bukal. Yan ang mga DVD nung araw. Kaya maganda. Kaya tinisting ko, sabi ko ba gumagana pa rin. Ayan o. Diba? Gumagana pa rin eh. Ito yung mga portable DVD na parang laptop sa tingnan pero portable DVD lang siya. Kaya napakaganda. Nung araw ganun lang ang ganun ang uso nung araw. Ngayon kasi hindi na yung uso dati, mga DVD, VCD. Yan naman naging sumunod sa VHS, saka Betamax, tapos DVD. Cassette tape, DVD, VCD. Kaya ngayon, iba na. Karamihan ngayon ang gumagamit, sa cellphone na lang eh. Cellphone na lang ang ginagamit. Pag mayroong kang connection, connect mo lang, magbe-video okay ka na. Kaya, ayun ang napakaganda ngayon eh. Saka may nabibili na rin ngayon ng mga USB na may mga tugtog na may mga video okay ang laman. Sasalpak mo lang yung DVD ay yung USB sa cellphone mo or tablet. Kahit wala kang connection, magkakaroon ka ng video okay. Makakapagkanta ka na. Kaya yun ang napakaganda ngayon. Kaya nung araw, ngayon magbalapit na naman ang Pasko. Nung isang araw, meron akong nagawang mga Bluetooth speaker, mga amplifier. Ngayon wala pa. Ngayong araw na ito wala pang nagadala. Kaya sa ganitong mga panahon, maraming dati doon sa dati kong tirahan, marami nagpapagawa. Busy ako. Dito kasi bago lang ako dito sa lugar na ito. Kaya hindi pa ako masyadong kilala dito. Kaya parang bibihira ang nagpapagawa. Pero mayroon na rin yung mga nakakadaan dito kasi nasa bahay lang ako. Mas maganda na yung nasa bahay ka lang kasi wala ka namang kikitain pag magre-renta ka ng pwesto. Magre-renta ka ng pwesto, 15,000. 15,000 a month. Kikita ka lang ng 2,000 isang buwan. Luging-lugi ka kaya
bibihira talagang ano, mas maganda kung sa bahay ka na lang gagawa, tatanggap ka na lang ng gagawin mo. Pero pagka meron ka ng pisto, mas marami ang magpapagawa. Pero sa sa isang buwan, parang ano eh, bawi ka lang kasi napakamahal ngayon ng ano, renta ng pisto. 15,000 ang pinakamababa. Isipin mo, 15,000, kailangan kumita ka ng 30,000 sa isang buwan para mayroon kang pambayad ng kuryente. 15,000 dun sa pwesto. Yung 15,000 may babawasan mo pa yung kuryente, tubig. Kaya may matitira sa'yo, kunti na lang. Kung kikita ka ng 30,000 sa isang buwan. Kasi ang renta mo ng pwesto 15,000. Pag kumita ka ng 30,000, meron kang 15,000 na pang ano, babawasan mo yung kuryente, tubig. Meron ka ng may matitira. Kung paano kung hindi ka kikita, kumita ka lang ng 5,000 sa isang buwan o 10,000. Lugi ka pa, abono ka pa sa renta. Kaya yung iba, nagre-service na lang, nagbabahay-bahay na lang kasi hirap pagka mayroon kang pesto sa labasan, magrerenta ka, parang ang bubuhayin mo na lang yung may-ari ng pesto kasi isipin mo 15,000 sa isang buwan Kailangan kung para kumita ka, para meron kang kikitain, dapat kumita ka ng 30,000 sa isang buwan para meron ka kasi 15,000 na sa renta pa lang Kaya yun ang mahirap kaya 'pag maliliit ka lang, yung talagang maliit ka lang na magnenegosyo, tapos mangungupahan ka lang ng puwesto, talagang mahirap Kahit anong itinda mo, mga sari-sari store 'pag nangungupahan ka, grocery, kailangan mahaba ang pisay mo kasi kung bago ka lang sa isang buwan hindi ka naman agad kikita Paano ka kikita sa isang buwan, bago ka lang. Kaya kailangan mahaba ang pisay mo, yung may puhunan ka talaga. Pero kung wala kang puhunan, mahirap Kasi pagdating ng isang buwan, sisingilin ka ng puwesto, 15,000 tapos hindi ka naman kumita, ang kita mo lang 300, 400, 500, parang gano'n lang. Kaya minsan hindi na nagrerenta ng puwesto yung mga nagnenegosyo kasi sa bahay na lang, katulad ng mga sari-sari store. Sa bahay na lang kasi wala kung magrerenta ka pa ng talo ka Talo ka talaga kaya parang naisip ko tuloy yung mga mahihirap na mga maliliit na mga nagnenegosyo parang wala ng karapatan magnegosyo sa komersiyal kasi 'pag hindi mo sarili ang puwesto talagang talo ka. Pinakamababa lang 'yun 15,000 lang napakaliit na puwesto 'yun. Paano na kung mas malaki. Kaya anong anong paninda, anong negosyo mo para kumita ka ng malaki sa araw-araw? Kahit ano naman halimbawa, sari-sari store magkano lang naman ang kinikita mo diyan, piso-piso lang sa isang piraso, kung ano bang negosyo mo nagtitinda ka ng mga pagkain, mga tanim, magkano lang naman ang kinikita mo diyan. Kaya napakahirap na parang ang mga maliliit na mga nagnenegosyo, parang wala ng karapatan magnegosyo sa labas, sa komersiyal kasi sa renta pa lang wala na, ubos ng pera mo. Wala ka ng kikitain sa renta pa lang kaya yun ang mahirap sa Pilipino. Kasi parang ang bubuhayin mo na lang yung may-ari ng puwesto Siyempre buwan-buwan yan kumita ka man o hindi magbabayad ka ng 15,000 kaya yun ang mahirap Kaya ako dito sa bahay, siyempre yung mga nakakakita na may nagre-repair, nagpapa-repair. Tapos magrereklamo pa yung mga mayroon namang ibang customer na hindi nagrereklamo sa presyo ng singil mo kasi meron naman na sabihin mahal.
Tulad lang yung mga Bluetooth speaker, yung mga depende sa laki, yung mga ganyang kalalaki. Minsan sisingilin mo lang ng 200, 300, depende kung ano yung pinalitan. Parang natataasan pa sila. Siyempre, napakamura na nga ang singil kasi ako sa amplifier dati, bago pa ako natuto, ilang taon na, 30 years na ako mula natuto, bago pa ako nag-repair eh. Nasa 450 na ang labor ng amplifier, pero ngayon parang ano eh, minsan pa nga hindi na umaabot sa 450. Parang ano pa, natataasan pa yung mga customer, kaya minsan hindi mo na may sisingil ng mahal eh. Kaya yun ang ating nasisira na ano, nung araw maganda pag nag-repair ka kasi ano eh, marami ang tanggap. Sa ngayon, ang mga TV, lalo na ang mga TV, parang wala na nagpapagawa ng TV kasi ang TV ngayon, pag nasira, eh, napakamahal gawin. Hindi katulad nung araw, 300 lang. 300 lang ang gagastusin mo, gawa na ang TV mo ngayon, hindi eh. Libo. 3,000, 2,000 ang gagastusin mo para magawa lang ang TV mo. Lalo mga LCD na kasi, yung mga flat screen na. Kaya mas mahal na ang pyesa pag nasisira. Di katulad dati yung mga TV tube lang, yung mga picture tube, eh, 300, 400, talo-talo na eh. Magagawa na eh. Kasi magkano lang naman ang papalitan mo dyan ng mga pyesa, eh, hindi naman kalakihan ng mga, ang mahal lang doon yung pag-picture tube na. Ay bihira naman masira yung pag-picture tube. Eh ngayon ako, parang hindi na ipapagawa katulad yan, papalit. Halimbawa, backlight. Napakahirap. Napakahirap pag baklasin yan. Kailangan maingat ka, kaya sisingilin mo sila ng tama. Tapos minsan namamahalan sila, di urong sila, atas sila, hindi na ipapagawa. Kaya siyempre mahirap naman pag sisingilin mo lang ng mura yun. Backjob, kaya mahirap eh. Pag nag-backjob doon, mahirap. Kaya dapat tama lang ang singilan. Kaya yun lang ang ating sister ngayon sa araw na ito habang nag-aantay tayo ng mare-repair.